ngayong umaga mga kapuso para tulungan po tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court. Kasama po natin si Attorney Paulo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law. Professor, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Pia, at sa lahat ng taga-subaybay. Good to see you again, Prof. I'm sure nasusubaybayan niyo po lahat ng nangyayari so far. Well, this week, isang araw pa lang ng impeachment trial ang nasaksihan po natin. So, based on your assessment, yung napanood nun kahapon, Prof, anong masasabi niyo tungkol sa direct examination kay Silene May del Campo? Siguro kung itatali natin siya with the last witnesses dito sa Article 1, no, yung confidential funds, I think maganda, malinaw naman yung kaso na pinaparating ng prosecution. And yung kaso na yun is, or yung naratibo na yun is basically, binigyan ng confidential fund si Vice President Duterte. Malaki itong mga pondo na ito at at the very least, hindi sumunod doon sa processes ng Commission on Audit at ng DBM yung pagliliquidate or pagpapatunay na nagastos nga talaga itong mga pondo na ito para doon sa stated public purpose nila. So ang tanong na lang doon ay, I think twofold. Una, sapat na ba iyon, no? Para magpatunay na yung Vice President nga ay guilty for betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption, or yung taong bayan ba, dahil hindi naman ito court proceeding or judicial or legal proceeding, naghahanap ba sila ng something more? Kasi iba yata yung usapin na hindi sumunod doon sa auditing processes, doon sa mas malaking tanong na nabulsa ba yung amount na iyan or meron bang nakinabang na hindi dapat? So makikita niyo yun sa presentation ng prosecution kung saan yung emphasis nila kahapon. For example, sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capuna, no, yung mga names na nakakatawa pero nakakabahala din kasi kapangalan ng mga bake shop, ng mga prutas. But pag tinignan niyo yung sagot ng COA, hindi sila nagfo-focus doon sa mga nakakatawang pangalan. Nakafocus sila doon sa disallowable expenditures na para siya sa mga reward for tips na hindi naman substantiated or nabigyan ng paliwanag. No? So nakita niyo na magkaiba kahit papaano yung focus ng witness at ng prosecution, pero medyo malinaw na sa taong bayan kung ano naman yung punto ng pagpapakita ng ebidensya na ito. Tanong na lang siguro kung ano yung sagot ng depensa pag sila naman na yung nagpapakita ng ebidensya. Na sana makikita na natin ngayong araw na ito sa pamamagitan pa lang ng cross-examination. Yes, well, yung punto ng cross-examination, dalawang bagay lang siya usually. Una ay para ipakita na yung testigo nung, in this case, nung kabilang panig no, ng prosecution ay hindi kapanipaniwala, no, untrustworthy or incompetent, and therefore hindi dapat bigyan ng weight yung ebidensya na sinabi niya. Or yung other reason kasi, susubukan na nilang ilatag yung naratibo nila na strategically, nakita natin yung dun sa unang witness from the Commission on Audit na parang mayroon namang legal basis kahit papaano yung mga gastusin ng OVP. So tignan natin kung ganun din yung susubukan nila na cross-examination ngayon. Kinikilala natin na iba yung lawyer for the defense today doon sa lawyer for the defense the last time si Attorney Poa. So hindi natin alam kung iba din yung strategy. But yung substantive na sagot talaga kina Mary Grace Piatos and itong mga pangalan na ito, makikita natin yan later on pa doon sa part kung saan yung depensa na mismo yung nagpapakita ng kanilang mga testigo. Kapag sila na yung nagpipresenta rin ng kanilang mga argumento. Yes, which happens doon sa latter half, sa second half nitong paglilitis na ito. Nabanggit niyo, Prof, na dalawang tanong ang dapat sagutin. Una, kung tama ba o mali yung pagkaka-audit dun sa confidential funds. At pangalawa, kung nabulsa nga ba yung pera or yung confidential funds. Sa regular na korte, kailangan masagot yung dalawang tanong na yon, di po ba? Actually, sa regular na korte, kailangan lang sagutin yung una. Yung una lang, okay. Kasi sa una, no, kung kalimbawa, kaso ito for malversation or kaso ito for forfeiture, yung kung ano man na nakuha mo sa gobyerno, ibabalik mo sa pamahalaan din. Ang pinakamahalagang mapatunayan ng prosecution doon ay sumunod ba doon sa proseso ng liquidation. Kasi kung hindi sumunod, lalabas doon yung presumption na sinasabi nila sa Section 8 kung saan may prima facie presumption na nabulsa nga effectively itong public funds na ito. Pero kinikilala natin na hindi ito yung court process or judicial process. Ang ultimong tanong dito is not so much kung sumunod sa liquidation si VP Sara, but kung dapat pa ba siya pagkatiwalaan. Yun yung tanong na sasagutin ng mga senators.
And siguro on the prosecution's point, mas persuasive, mas compelling kung mapakita nila na hindi lang yan basta-bastang hindi pagsunod sa proseso, kundi mayroon din talagang napuntahan yan na ibang bulsa. No? Or alternatively, na sobrang palpak, pabaya nung pagmamanage ni VP Sara na dapat hindi na siya pagkatiwalaan sa pwesto kahit hindi pa namin maipakita kung mayroon nga talagang personal na nakinabang dito sa mga amounts na ito. So may two options yung prosecution in that sense. Siyempre, mas compelling yung una, di ba, na magpakita talaga na may nakinabang dyan. Pero kung hindi, kailangan maipakita nila na overwhelmingly yung kapalpakan ng pagpapatakbo ng opisina. At it doesn't have to be for both Office of the Vice President or DepEd, kahit isa lang doon. I think isa lang, no? And again, ultimately, itong impeachment, dahil hindi siya legal process, hindi ito parang established principles na kailangan mapatunayan ito ng prosecution. Ultimately, ang sasagot sa tanong na iyon ay yung senators natin mismo. No? Sa kanilang moral judgment ba, sa kanilang moral evaluation, dapat pa ba pagkatiwalaan si VP Sara? And I think, personally, kung maipakita nila either yung corrupt or malicious motive or gross negligence nung pangalawang Pangulo, either sa OVP or sa DepEd, parang sapat na, at least for me, no, na baka hindi dapat or baka impeachable yung pagpapabaya na iyon. Kahapon po, isa doon sa mga naging point of contention doon sa testimonya ni Silene May del Campo, dahil siya nga po yung state auditor na sumalo doon sa trabaho ni Attorney Wamil nung siya po ay nalipat sa Pasay office. Sinabi niya na, inamin niya na under evaluation pa yung naging tugon ng DepEd dun sa isang AUM noong 2023. Hanggang ngayon, under evaluation pa yon, dahil sabi niya, kasi inamin niya, medyo may kakulangan sa manpower ng COA. Anong tingin niyo yung implikasyon ng pag-amin na ito na meron naman palang ganitong klaseng tugon on the part of the DepEd, pero hanggang ngayon, hindi pa lang na-evaluate? So mahalaga yon na i-clarify at this point na hindi pa nga tapos yung investigation para effectively, no? Kasi mayroon pang petition for review, under evaluation pa yung ibang accounts, etc. Siguro dalawang bagay. Una, hindi ibig sabihin na dahil lang hindi pa tapos yung investigation ay hindi na pwede ma-impeach or ma-convict si VP Sara. If naipakita nung evidence so far na mayroon ngang either kapalpakan doon sa liquidation or pagpapabaya doon sa pagpapangangasiwa ng mga opisina niya, then it might rise already to that level of an impeachable offense na hindi mo naman kailangan antayin yung katapusan ng investigation kung malinaw yung evidence comprising the investigation na may kapabayaan nga. Pero yung pangalawang mahalagang punto doon ay yung prosecution kasi has made it point in their presentation na importante itong COA report na ito. So sila mismo parang nakakapit sila dito sa COA report. Kung it turns out, and paulit-ulit yung senator judges dito, di ba, na hindi pa tapos, pending pa siya, kailangan magpakita ng prosecution na mayroon nga talagang iba pang bagay na pwede pagbasihan nung finding na hindi tama yung ginawa ni VP Sara doon sa liquidation ng confidential funds. Otherwise, may ipit sila doon sa sarili nilang naratibo na dapat lang siya makonvict dahil sa COA report. Na I think hindi naman yun yung punto nila. So, kailangan nila maghanap ng iba pang independent basis para lang suportahan, i-corroborate yung finding so far ng Commission on Audit. So kumbaga hindi naman mate-technical dahil lang hindi pa na-evaluate ng COA yung 2023 letter response ng DepEd. Yes, hindi siya mate-technical and I think dapat i-emphasize yun. Kasi so far itong impeachment trial in the last 14 days, no? Day 15 pa nga pala ngayon, in the last 14 days, parang ang focus lang natin doon sa or naging malaking focus ay yung pagbabalik doon sa technical issues, technical rules, no? Paulit-ulit tayo na bumabalik doon sa technical na I think hindi yun yung punto ng impeachment. Yung punto ng impeachment ay mabigyan ng pagkakataon yung mga hinalal natin na kinatawan through the Senate, through the House of Representatives to assess on our behalf yung moral fitness ng isang opisyal na magpatuloy sa pwesto. Kahit gaano siya kapopular, kahit gaano siya kasuportado nung hinalal siya. So, hindi siya designed para maging parang korte na magdesisyon kung ikukulong ka ba, magbabayad ka ba. Ang tanong lang dito, pagkakatiwalaan ka pa ba ng pwesto.
And I think hindi technical na tanong yun. And therefore, kailangan buo din yung perspectives, hindi lang ng prosecution at ng defense, but pati ng senator judges na hindi sila tumatayo dito bilang mga judicial agents or judicial judges. Nandito sila bilang repository ng trust mismo din ng mamamayan na madedesisyon nyo ng maayos yung moralidad nitong high public officer na ito. So yun ang dapat tatandaan natin, Prof, kapag habang gumugulong ang impeachment at pagpapalapit na yung punto na magdedesisyon na ang mga senator judge. So pag-usapan pa po natin ito mamaya, Prof. Ngayon makikibalita muna tayo sa Senado dahil yung kasama natin si Joseph Morong na doon. Pero mamaya pa yon, naghahanda pa po siya dahil yung impeachment trial natin is set to begin at 9 a.m. Tama? Hindi, 10 a.m. 10 a.m. Pasado alas 9 na pala, Prof. So, Prof, babalikan ko lang po, no, yung isa rin dun sa mga bagay na sinabi ni Silene Del Campo kahapon na hindi na nila nabalikan, no? So, hindi pa nila nababalikan yung 2023 memo dahil nga undermanned sila. Pero isa rin sa mga sinabi niya is, nag-issue na sila ng notice of disallowance based on yung naging testimony ni Special Disbursing Officer Edwin Fajardo sa House hearings ng Committee on Public Accountability and Good Governance. So sinabi niya yun, hindi na kami naghintay, hindi na kami nagbigay ng notice of suspension, dumiretso na kami dahil based on his testimony ay hindi naging tama yung proseso. Okay lang po ba yun na parang kumbaga to skip a step and go straight to the notice of disallowance based on the House hearing? Kasi sabi niya sworn statement eh. I think yes. No? We have to remember na bagaman agency process yung ginagawa ng COA, yung agencies natin hindi sila bound by strict rules of technical procedure unlike yung mga korte. No? Ang trabaho kasi ng COA ay hindi magdesisyon for or another side. Ang trabaho niya ay effectively regulator. No? So kung tinututukan niya talaga yung mga official kung tama yung paggasos nila. And if tignan niyo yung joint circular, may isa talagang clear rule doon na yung confidential funds, ang personal responsibility dyan ay nakaatas sa head of agency na pwede niyang ipasa, i-delegate sa isang special disbursement officer, SDO, pero hindi yun pwede ipasa further. No? So siguro ang tanong automatically ng mga tao doon ay, hindi ba unrealistic yun? Like, kailangan yung, para bang kahera yung SDO na kailangan kung nasa, yung informant, halimbawa, nasa Mindanao, pupuntahan niya roon or vice versa. Kaya kakapon na pag-usapan si Superman, di ba? Lumilipad ba yung Special Yes, Disbursement Officer? But yung reality kasi is, yung confidential funds, hindi siya normal na pondo. Siguro kung regular na pondo, pwede ma-excuse yung mga ganoon na bagay as long as may accounting sa dulo. But yung rules natin para sa confidential funds, natatangi, special, and ang laki ng responsibility na inaatas personally doon sa head of agency. In a normal, regular government transaction, pwede kaming umasa doon sa mga pirma ng under our supervision, no, yung mga government officials. Kasi kinikilala ng gobyerno na mayroon namang proseso, may red tape, na nag-ensure na sumusunod sa proseso yung checks and in the ordinary course yung pag-disburse ng public funds. Pero yung confidential funds, hindi siya subject to the same rigorous requirements for normal government spending. Largely discretionary siya on the part of the official as long as pasok doon sa purposes sa joint circular. So, parang Spider-Man, with great power comes great responsibility. Yung expectation also is yung head of agency mismo, dahil ang laki ng discretion or flexibility na binigay sa kanya, siya mismo mananagot doon sa misspending for confidential funds. Kaya I think yun yung pinunto kahapon nung Superman na discussion. No? Pag-amin ba ito na ipinasa yung responsibilidad doon sa ibang opisyal and therefore clearly a violation of the joint circular. And to think na napakalaki nung amount na pinag-uusapan natin and it goes to just one office, I mean, in this particular case, Office of the Vice President and DepEd. So, we'll discuss this at length later on, Professor Tamasa. Nakabatay rin po kasi sa Senado ang ating kasamang si Joseph Morong. Joseph, good morning. Anong latest dyan? Good morning, Pia. Good morning, Attorney Tamasa. Long time no see. Okay, Pia, kung nasa Article 1 tayo, misuse and misappropriation, hindi wasong paggamit ng confidential funds ng Vice President, ang ating nililitis ngayon, I'll just give you the status, no? Nasaan na ba yung mga status ng mga audit reports ng pondo na yan na sinasabi ng prosecution na hindi wastong ginamit
ng Vice President. So dalawang opisina yan, Office of the Vice President and Department of Education. Unahin natin yung Office of the Vice President. This is 500 million pesos. From the testimony nitong si Attorney Sailin Del Campo, ang status niyan, Pia, ay Notice of Disallowance. So pinababalik sa opisina ni Vice President yung 375 million pesos. Yan ay pondo mula sa first, second, and third quarter ng OVP. Napag-usapan nyo kanina, dumiretso sa Notice of Disallowance at hindi na siya nag-Notice of Suspension dahil may admission. Itong si Special Disbursing Officer Gina Acosta, si Fajarda yun. So merong admission nga, itong si Acosta na pinabigay ni Vice President yung pera kay La Chica. But the status is Notice of Disallowance, but naka-MR siya. So hindi pa siya final, may motion for reconsideration yung opisina nitong si Vice President for that decision ng COA. Notice of Disallowance was affirmed on April 10. Kahapon nagkaroon ng sampling ng bago na namang set na mga pangalan na according to the prosecution ay medyo may konting duda factor, no? So yan yung mga Pia Piatos Lim, mga Josh Bacon, mga Ann Ongpauco, Hart Santiago, Matthew Quezon, Miggy Mango. Sabi niya sa itong si Atty. Capona, pwede na tayong gumawa ng fruit salad sa mga pangalan na yan. Okay, so nandun tayo. 375 under appeal ng Office of the Vice President sa commission proper ng COA. Second, DepEd. So 370, ang DepEd ay 112.5 million pesos yan. 37.5 each transaction. So ang testimony nitong si Del Campo ay yung first and second quarter ng 2023, meron siyang credit notice. Ang ibig sabihin ng credit notice according to Del Campo, yesterday, pasado sa auditing nila nung time na yon. Unless, ang sabi rin ni Del Campo, pag merong new material evidence na maaaring hindi nagamit ng wasto yung pera na yon, ay pwede ulit buksan yung credit notice na yon for first and second quarter. Ay yung third quarter under evaluation. Let's go first to the first and second quarter. Tinanong natin si Attorney Jay Tolosa yesterday, ano nang status ng credit notice? Does it stay? Because ang sinasabi nitong si Edward Fajarda ay meron ding testimony si Fajarda sa House Committee na binigay din niya kay Colonel Nolasco, which is a violation of the JMC rules ng COA auditing kasi dapat bilang Special Disbursing Officer, hindi mo siya pwedeng ipasa yung otorisasyon at responsibilidad. Ang sabi ni Atty. Tolosa on the status, hindi pa niya masabi yesterday kung ano yung status na yun. Hindi rin naman nasabi ni Del Campo kung nabuksan ba nila yung credit notice na yun. So we will find out later sa redirect kung masasabi na ng prosecution yung status ng credit notice. Second, yung sa third quarter, under evaluation according to Del Campo because voluminous yung records ng isinumite ng Department of Education. So, kung sa OVP, ang strange yung mga pangalan, sa DepEd, ang strange yung pinag-usapan nyo na Superman, pinagbabayaran iba't ibang tao sa buong Pilipinas sa iisang araw. So, 3 occasions yung pinakita yesterday. So, February 21, 6 na examples yan. February 25, 19 payments. March 15, 22 payments. Ang sabi, dun sa paglilinaw ni POC, Presiding Officer Chis Escudero, yun ba mga address na yan? Halimbawa, Davao o Surigao del Norte o Olongapo, address ba yan ng pinagbigyan ng pera o address ng kung saan ibinigay yung pera? Under the JMC rules, dapat yung lugar na sinabi sa resibo, lugar kung saan siya binayaran. Okay? So in all of this, based on the testimony of Del Campo, ang accountable officer ay si Vice President Sara Duterte because she authorized yung pag-disburse ng pera and she signed off on the accomplishment reports ng OVP and DepEd. So that's where we are. I think we'll just proceed with mamaya. Baka makarating tayo sa interjections ng mga senator after the cross and redirect or recross. But yung mga Gina Apostol, mga SDO, si Edward Fajarda, maybe next week na yan, Pia.
Joseph, linawin ko lang, no? Tapos na ba tayo dun sa issue ng stipulation? Kasi nga, kahapon dito tayo nag-umpisa at medyo nagkalito-lito kung ano ba, tatanggapin ba or hindi, tututol pa rin ba ang depensa? Kailangan para bang ng isa pang meeting between the prosecution and the defense just to stipulate everything. Pero natuloy naman kasi, di ba, yung direct examination at nagamit rin yung mga ARs. Pero may posibilidad ba na ma-bring up ulit ito sa cross-examination ng depensa? For Article 1, ang merong set of evidence, a set of documents lang naman manggagaling sa COA. Alam mo yung kahapon na issue about the stipulation and comparison, mukhang much ado about nothing no? Na parang sana pala, last week pa lang, kung hindi rin naman sila mag-agree ng comparison, na magsasabihin lang naman doon na parang pareho ba tayo ng hawak? Kung halimbawa may acknowledgement receipt from Pia Piato Slim, pareho ba tayo na meron tayong ganito? Sabi nga ni Atty. Kapunan last week, galing naman sa inyo ita. Yung mga documents na yan ay resibo na sinumite nyo ng OVP to the COA o yung DepEd to the COA. So parang yung kahapon, hindi rin naman pala tayo magkakasundo at ang gagawin na lamang kung in terms of the authenticity, kasi authenticity speaks of the admissibility. No? Kung halimbawa may charge ka na mali yung binayaran, hindi dapat binayaran, yung resibo ba totoo? So bottom line yun lang yun. So kahapon, sabi, o sige, wag na. I-present na lang namin yung table, hindi na yung 4,000, tulad ginawa dun kay Wamil, for sampling of the around 4,000 documents from OVP and DepEd. And kung bawat presinta, ay magtinginan na lang tayo kung pareho ba tayo ng hawak. So I think yesterday, yung issue was a much ado about nothing, but they proceeded din naman na, sige, per table na lang, tabulation na lang ginawa nila, Pia. Alright. And isa kasi sa mga sinabi, di ba, ni Silene May del Campo, no, yung testigo ng prosecution kahapon na yung failure to liquidate equals prima facie evidence na yun nga, nagkaroon na ibig sabihin na may presumption na ginamit ito or binusa ito nung accountable officer. Pero ang paglilinaw rin doon kahapon, syempre, bukod doon sa Vice President, or in this case, the DepEd Secretary, may pananagutan din yung iba pang staff, no? Halimbawa, yung Special Disbursing Officer na kabilang doon sa proseso ng pag-disburse at pag-liquidate ng pera. Apat yan So, for OVP, si VP, si Acosta SDO, tapos yung accountant nila sa OVP, and then si Colonel Lachica for OVP. DepEd, same person, si OVP, si Edward Fajardo, SDO, accountant ng DepEd, and then si Colonel Nolasco who received the DepEd funds. So at least 4. Napasali lang naman yung number sila Nolasco and Lachica because sila yung pinagbigyan ng pera. But under the GMC, ang accountable officer ay si Vice President and then yung mga Special Disbursing Officer. Hindi dapat ito transfer yung kanyang authority. Si Vice President designated yung mga SDO niya to get the monies para mag-disperse ng mga pera na yun. And that cannot be transferred kasi violation yon ng Joint Memorandum Circular ng Commission on Audit P. Yeah. Alright. Joseph, babalikan ka namin mamaya. Sa ngayon, magpapasalamat kami sa iyo. Good morning sa iyo, Joseph Morong.